Bago na pagkasundo ang hindi muna ituloy ang eviction sa mga taga-kadamay sa Pandibulucan, todo po ang paghahanda ng grupo sa posibleng pagpapaalis sa kanila. Narito po ang report. Naragdagan pa ang barikada ng grupong kadamay sa harapan ng Pandi Residences 3 sa Pandibulucan. Ngayon, 2 hilera na ng barikada ang kailangan daanan ng mga papasok sa lugar. Bahagi ito ng paghahanda ng kadamay dahil ngayong araw ang deadline ng eviction notice na ibinigay ng National Housing Authority. Bukod sa dagdag barikada, magdamag na rin ang kanilang pagbabantay sa gate. Ang bawat tumarating, tinatanong muna bago pumasok. Kwento ng ilang miyembro ng kadamay, aminado silang nakararamdam sila ng takot pero mas nananaig daw ang kanilang kagustuhan na magkaroon ng sariling tirahan. Kaya di kami aalis dito. Yung pondo kasi ginamit dito ay pondo ng Maralitan Tagalungsod o pondo ng bayan. Yung nakarampang administrasyon ni Aquino, yung 50 billion na pondo talaga na nakalaan sa pabahay. Yun po kaming isang parang sasabihin na isang masamang tao, isang magnanakaw. Hindi naman po kami masamang tao. Kumbaga, lumalaban lang kami katulad ng pinaglalaban namin yung karapatang pantao. At ayaw po namin ng gulo. At ayaw namin magkasakita ng mga tao. Kung ang mga miyembro ng kadamay naghahanda sa eviction, ang mga lehitimong residente naman nangangamba sa oras na magkagulo sa lugar, gaya ng residente na si Evelyn Mabansag. Aniya, simula nang dumating ang mga taga-kadamay ay naging komplikado na ang kanilang sitwasyon. Ano na lang kami handa ng maayos. Ay, sasara yung pinto, sabi nga ng NHA, para hindi raw baka raw pumasok dito, magtago. Ang residente na si Francia Aben, nagdarasal na nga lang daw na huwag silang masama sa gulo. Hindi naman daw sila galit sa mga taga-kadamay. Sana lang daw ay dumaan sa tamang proseso ang pagkakaroon nila ng bahay. Natatense din kami, mga legal dito. Natatakot din kami kasi baka madamay kami. Bukod sa Pandi Residences 3, mayroong mga inokupahang bahay ang kadamay sa Pandi Residences 2, BGMP Housing, Villa Elise, Villa Luis at Padre Pio. Sa Villa Luis na isa ring relocation area, todo bantay ang mga miyembro ng kadamay. Maging mga miyembro ng media, hindi na pinapapasok. Tanging mga miyembro lang nila ang pinapayagang makapasok sa loob. Ayon naman sa isang source ng GMA News, natukoy bilang critical area ang Villa Luis. Napag-alaman kasing may tinatagong pampasabog gaya ng Molotov bomb at pillbox doon. Bilang paghahanda sa gagawing pagpapalis sa kadamay, sinisika pa naming kunin ang panig ng kadamay tungkol dito. Ian Cruz, GMA News.